Ganito ang mangyayari sa'yo kapag ayaw ng Diyos na mananatili ka pa sa partner mo. Yes. Well, ito actually, naniniwala talaga ako dito. Lalong-lalo na kapag palagi kang nananalangin and then kapag malakas yung pananalig mo sa Diyos. Yes, utol. Baka hindi ninyo alam is yung Diyos po ay ginagabayan din tayo lalong-lalo na sa ating relasyon. Na kung minsan kasi is nagpapakabulag lang tayo dahil sa ating emosyon. Na kung minsan binibigyan na tayo ng mga sinyales is binabaliwala pa natin. Dahil yun na nga sa always nating sinasabi na dahil mahal mo yung tao, dahil mahal ko siya. So dahil mahal ko yung tao na ito, sige bahala na. Basta yung importante is minamahal ko siya. Gusto ko yung taong ito. So that's why kung minsan ay mas lalo kang nadadara pa or mas lalo ka lang na nadudurog. Yes, kasi binabaliwala mo yung mga sinyales eh. Pero ito ngayon, yes, for sure utol na tinutulungan ka ng Diyos. Lalong lalo na kapag nahihirapan ka or nasasaktan ka na. So ito ngayon, isa-isahin natin yung mga sinyales na kung buong akala mo is baliwala lang. Well, ito mga utol ha, pinapaalarma or ginigising ka na po ng Diyos. Para atrasan mo na yung taong yan. Okay? Para mailigtas mo rin ang iyong sarili. So ito, huwag na nating papatagalin pa. Na yung una sa lahat is kapag wala kang inner peace or peace of mind. Yes, yung pinaka-common na tawagin. Kapag ramdam mo utol na parang wala kang peace of mind sa partner mo or sa relationship ninyo, yung tipong parang palagi kang nababalisa, napaparning, yes, na-stress, nade-depress, na yung binibigay sa'yo ng partner mo is puro pasakit. Hindi ka makapag-relax, yung tipong parang walang happiness. Na kung minsan is parang napagsisihan mo na kung bakit ka nakapasok sa ganitong situation. Yes. So that's why utol, isa po ito na sinyalis talaga na kapag wala kang inner peace or wala kang peace of mind sa relationship ninyo, yes, pinaparamdam po yan ng Diyos sa'yo na kailangan mo nang umatras sa taong yan. Which is yung taong yan is hindi bagay para sa'yo. Okay, so yon. And then ito, yung pangalawa is kapag maraming red flags. Kung minsan kasi yung mga red flags is napapakita na ng partner mo sa simula pa lang. Actually, sa unang tingin mo pa lang dyan is parang maliit na bagay lang. Pero yung hindi ninyo alam is yan at yan din pala yung pinakaugat ng pag-aawayan ninyo balang araw. Yes. So that's why kapag may nakikita kang red flag sa partner mo, pulang bandera po yan na kailangan mong atrasan yung taong yan. So kung ipagpapatuloy mo pa na kahit alam mo na marami ng red flags, then matitiyak ko sa iyo utol, mabubuwag pa rin yung relationship ninyo. So hihintayin mo ba na madudurog ka pa ng husto? Okay? So yun ha, and then ito. Yung pangatlo natin is matutuklasan mo na may iba na siya. Yes, isa pa ito na ang galing talaga ng Diyos. Lalong-lalo na kung minsan nabibigla ka na lang na uy, grabe nahuli ko sila nang hindi ko namamalayan. Ang galing talaga ng Diyos na yung tipong parang pinadaan talaga ako dito, na kailangan ko nga dumaan dito, kailangan ko nga pumunta sa ganitong lugar. Yung pala is mahuhuli ko yung partner ko na may kasamang iba. Yes. So yun po ay gawain ng Diyos na yes, ginagabayan ka para makaalis ka rin sa situation or sa relationship ninyo na ginagamit ka lang naman ng partner mo. So that's why kung minsan utol, siya talaga itong nag-guide sa'yo para matuklasan mo yung katotohanan na yung partner mo pala is hindi pala dapat para sa'yo. Okay? So isa po yun na huwag talaga ninyong babaliwalain na kung yung mga partner ninyo ay natuklasan ninyong nagloko sa inyo, yes, gabay po yan ng Diyos na pinaramdam sa'yo, na pinaalarma ka na kailangan mo nang atrasan pa. Hindi yung nakita mo na nga na may other woman and then pinagsiksikan mo pa yung sarili mo dyan, then ikaw lang din yung nagbibigay ng pasakit sa iyong sarili. Okay? So yun. And then ito, yung pang-apat natin is bigla kang sinaktan physically. Yes, came up from nowhere. Yung nagbabangayan kayo, nag-aaway kayo, and then bigla ka na lang binagsakan ng kamay. Bigla ka na lang sinampal, bigla ka na lang sinuntok, or bigla ka na lang talagang kung ano-ano pa yung ginawa sa'yo na pinagbuhatan ka ng kamay. Yes, utol. Isa din po ito
nagabay ng Diyos na para kailangan mo nang umalis or para magising ka na sa katotohanan. Na yung tao na yan is hindi ka talaga magkakaroon ng magandang future dyan. That's why pinakita na sa'yo na kung minsan is pinakitaan ka na sa pakonti-konti lang na pasakit. Sinasaktan ka ng bahagya, physically. Pero doon pa lang is binabaliwala mo, pinapatawad mo pa rin. Pero ito ngayon, sinasaktan ka na ng todo-todo. Kailangan mo pa bang ipagpatuloy yung relationship na yan? Dahil yan po is hindi na makatarungan, utol. That's why kung minsan pwede mo talagang makasuhan na yung taong nanakit sa'yo, lalong-lalo na kapag nakakuha ka ng medical legal or yung tawagin is medical certificate. Dahil pwede mo talagang kasuhan yung tao na yan dahil sa pananakit niya sa'yo physically. So, kung sinasaktan ka na ng partner mo sa ngayon pa lang, kahit isang beses pa lang, utol, sinyalis na po yan na kailangan mo nang atrasan yung taong yan. Okay? So yun. And then ito, yung panglima natin is kapag nahihirapan ka na ng husto sa partner mo. Yes, dyan pa lang is napaka-common naman na which is obviously na kung nahihirapan ka na sa partner mo is guidance or gabay din po yan ng Diyos na kailangan mo nang gumising or kailangan mo nang matauhan sa situation or sa relationship ninyo. Kasi ganun na nga, alam mo na nga nahihirapan. Ano pa yung rason mo kung bakit kailangan mo pang ipagpapatuloy yung relationship ninyo? 'Di ba? Na kung minsan kasi talaga, utula, ito, yung paggabay ng Diyos is nandyan lang yan Pinapaalarma niya tayo sa umpisa pa lang. Kaso ay binabaliwala talaga natin. Yes, ito, napagdaanan ko rin ito. Na kung dati is hinahayaan ko lang, di bali mahal ko yung tao. Kasi baka magbago pa rin naman yung tao na ito. So hinayaan ko lang muna. Yung pala is kung ano yung pinakaugat ng kinakaayawan ko sa kanya or red flag is yun at yun din pala yung maging sanhi ng pag-aawayan namin or ng rason kung bakit or kailangan naming maghiwalay. Dahil yun na nga is binigyan tayo ng Diyos ng sinyales. That's why, utol, kailangan mo talagang gumising, huwag magpakabulag, huwag magbulag-bulagan. Dahil kung hayaan mo lang, ikaw at ikaw lang din yung masasaktan, ikaw at ikaw lang din yung hihirapan. Okay? So yun ang mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito, and then maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawakan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko, para lamang di manghirapan. To ang kailangan sa kalagayan mo, kung naisip mo laki